Gandang hapon sa inyong mga bata! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, maaari ko ba kayong maanyayahan upang tumayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, maaari ba kayong magpulot ng mga basura sa ibaba ng inyong mga upuan? Ngayon, maaari ko bang malaman kung mayroong liban sa ating klase ngayong araw? Mahusay dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Ngayon, class, bago tayo magsimula sa ating talakayan, alamin muna natin kung ano yung ating mga alituntunin sa silid-aralan. Una, umupo kayo ng maayos. Pangalawa, ay magtaas ng kamay kung may sasabihin. At pangatlo, makinig sa guro at sa nagsasalita. At ang panghuli ay magbigay galang sa guro at sa mga kaklase. Naintindihan niyo ba, mga bata? Itong mga alituntunin na ito yung susundin natin para tayo ay meron tayong maayos at matiwasay na diskusyon ngayong araw. Ngayon, maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ba yung tinalakay natin noong nakaraang araw? Magaling! Ito ay tungkol sa mga salik at hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Ngayon, para malaman natin kung may natutunan ba kayo o naintindihan nyo ang ating tinalakay noong nakaraang araw, meron akong inihandang aktibidad para sa inyo. Ngayon, babasahin muna ni teacher ang panuto. Ang gagawin nyo ay basahin ang bawat pahayag tungkol sa mga salik at hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Lagyan ng smiley face kung tama at sad face naman kung mali. Unang katanungan. Ang free-range poultry ay nagpapalaki ng manok ng malayang nakakagalaw sa labas. Ano ba inyong mga sagot? Smiley face or sad face? Tama! Ito ay smiley face dahil kapag sasabihin natin na free-range poultry, ito ay nagpapalaki ng mga manok kung saan yung mga manok ay may malayang nakakagalaw sa labas o sa ating mga bakuran. Pangalawang katanungan, maaaring piliin ang kahit anong lugar para sa pag-aalaga ng manok kahit masikip at malapit sa polusyon. Ano ang iyong mga sagot? Mahusay, ito ay sad face dahil kapag tayo ay nag-aalaga ng poultry animals o yung kagaya ng mga manok, ay kinakailangan natin na meron tayong tamang lugar o lalagyan para sa kanila para mas mainam ang kanilang paglaki at makaiwas sila sa polusyon. Pangatlong katanungan. Ang malulusog na sisiw at tamang kaling ay nakakatulong sa magandang produksyon. Ano nga yung sabihin ng kaling? Tama, ito yung hihiwalay sa mga sisiw na may sakit at walang sakit. So ano ang inyong mga sagot? Magaling, ito ay smiley face dahil ang tamang kaling ay nakakatulong upang hindi mahawa yung mga malulusog na sisiw sa may hinang sisiw. At makaiwas sila sa mga sakit. At pang-apat naman na tanong ay, ang intensive poultry ay paraan ng pagpapalaki ng manok kung saan sila ay laging nasa labas at malayang gumala. So, ano yung mga sagot? Mahusay, ito ay sad face dahil kapag sasabihin natin na intensive poultry, ito yung pag-aalaga ng mga manok kung saan meron silang kulungan at tambayan para doon manirahan. Dahil kapag sinasabi natin na nasa labas at malayang gumala, ito yung pag-aalaga o
hakbang sa pag-aalaga ng poultry animals na tatawagin natin na free-range poultry. At ang panghuling tanong ay, mahalaga ang sapat na kaalaman sa natural na pag-aalaga ng poultry. So, ano ang iyong mga sagot? Tama, ito ay smiley face. Dahil kapag tayo ay nag-aalaga ng mga manok o yung mga poultry animals, ay dapat meron tayong kaalaman sa mga hakbang nito at sa natural na pag-aalaga nito para yung mga poultry animals ay may malusog, may mainam at yung pagpapalaki sa kanila ay maayos. Ngayon, meron akong inihandang aktibidad. Ang gagawin nyo dito ay magpapatugtog muna si teacher ng mga sabay-sabay na tunog ng mga hayop at ang gagawin nyo ay huhulaan ninyo kung ano bang mga hayop ang nasa tunog na inyong mga naririnig. Handa na ba kayo? Mahusay. Ito yung mga tunog. Ngayon, meron akong inihandang ilang mga katanungan base sa inyong narinig na mga tunog. Una, anong mga hayop ang naririnig mo sa mga tunog na aking ipinatugtog? Tama. Ano pa? May pabo. May pabo kayo naririnig. Manok. Ano pa? Pugo. Mahusay. At alin sa mga tunog na iyon ang pinakamahirap at pinakamadali ninyong natukoy? Tama. Ano pa? Yung may maliit na tunog? Mahusay. Bakit ito yung mga tunog na pinakamahirap at pinakamadali ninyong natukoy? Tama. Mahusay dahil pamilyar ito at ilan sa inyo ay hindi pamilyar. Nag-enjoy ba kayo sa ating simpleng aktibidad? Magaling! Ngayon, para magkaroon kayo ng idea o anumang mga haka-haka kung ano ang ating tatalakayin ngayon, magkakaroon tayo ulit ng isang aktibidad. Handa na ba kayo? Magaling! Ang aktibidad na ito ay tinatawag na 4 pics, 1 word. Kung saan may ipapakita ako sa inyo na 4 na set ng litrato, kung saan ang inyong gagawin ay huhulaan ninyo kung ano ba ang kumakatawan ng mga salita sa bawat set ng litrato. So, dumako tayo sa unang larawan. So, ano ang inyong naobserbahan sa larawan? Pugo, magaling na obserbasyon. Pangalawang larawan, manok. Dahil pamilyar na ito sa inyo, magaling. Pangatlo, bibi, pato, mahusay. At ang pang-apat na larawan, pabo. At ang huli ay bibi. Sa tingin nyo, bibi ba ito? Okay, magaling. Magaling ang inyong mga obserbasyon. Ngayon, base sa mga larawan na inyong mga nakikita, ano-anong hayop ang mga makikita at nabuo ninyong mga salita base sa larawan? Okay, may pato, manok, pabo, ano pa? Bibi, pato, at pugo, mahusay. At anong pagkakatulad ng mayroon ang mga hayop na ipinapakita sa mga larawan? Magaling na obserbasyon. Ito'y may paa, may pakpak, may balahibo, at may buntot. Okay, magaling. Pangatlong katanungan. Alin sa mga hayop na ipinapakita sa mga larawan ang mayroon sa inyong tahanan? Okay, mayroon kayong manok, pato, pabo. Okay. At ang panghuli naman na katanungan, bakit mahalaga ang pangangalaga sa mga hayop na ito? Okay, sinong gustong sumagot? Okay, Ruby Love. Okay, mahusay. Bigyan natin ng 5 bagsak si Ruby Love. 1, 2, 3, 4, 5.
Magaling! So, base sa mga larawan na inyong naobserbahan at nakikita, ano sa palagay ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay! Mahusay! Tungkol sa mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaari nating alagaan. Ano nga ulit ang ating tatalakayin ngayong araw? Mahusay. At bago tayo dumako sa ating aralin, alamin muna natin ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri at lahi ng poultry animals na maaaring alagaan sa pamayanan. Pangalawa, napapahalagahan ang maingat at responsableng pangangalaga sa mga poultry animals. At ang panghuli ay makapagsasagawa ng isang simpleng talaan ng iba't ibang uri at lahi ng poultry animals batay sa kanilang pisikal na katangian. Kung saan, ito yung mga importanteng mga bagay na dapat nating makamit pagkatapos ng ating aralin. Ngayon, tatalakayin na natin ang mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na maaaring makita sa ating pamayanan na maaaring alagaan. Ngunit, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng poultry animals. Ang poultry animals ay ito yung mga ibong inaalagaan ng tao para sa pagkain tulad ng karne, itlog, o para sa iba pang gamit gaya ng balahibo. At ito'y karaniwang makikita sa mga farm o mga bakuran natin sa bahay, kung saan ito ay bahagi ng agrikultura at industriya ng pagkain. Kung saan ang poultry animals ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang produkto na maaari nating pagkakakitaan. Alamin natin ang mga halimbawa ng poultry animals. Una ay ang manok. May mga manok ba kayo sa inyong mga bakuran na nakikita o sa inyong pamayanan? Magaling! Ang manok ay isa sa mga hayop na madaling alagaan at paramihin. Inaalagaan ito sa kanyang karne at itlog. At ang mga manok ay karaniwang ginagawa na ulam ng mga mag-anak sa hapagkainan. Kailangan pag mag-aalaga tayo ng manok ay meron itong maluwag na kulungan upang magkaroon ng sapat na bentilasyon at maayos na kalagayan upang mainam ang kanilang pagpapalaki at maayos na katawan. At alamin natin kung ano ba yung mga uri ng mga manok na maaari nating alagaan. Una ay ang layer. Meron ba kayong layer na manok sa inyong mga tahanan? Okay, mahusay, mayroon. At ang ilan sa inyo ay wala. So, ang layer ay inaalagaan para sa mga itlog nito. Ginagawa itong produkto at ito ay ibinibenta sa palengke o sa mga tindahan. Upang regular na mangitlog ang layer na manok, ay kinakailangang malayo ito sa mga ingay. Dahil ang ingay o mga malakas na ingay ay may masamang dulot ito sa kanilang pangingitlog. So, kailangan kapag nag-aalaga tayo ng layer na manok, ay doon sa mga lugar na hindi may ingay para sila ay mangingitlog ng maayos. At ang pangalawa naman ay ang boiler. So, mayroon ba kayong boiler sa inyong mga tahanan? O nakikita nyo sa mga palengke? Okay, magaling. Ang boiler ay inaalagaan ito para sa taglay nitong karne. Ito ang mga uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant, palaman ng sandwich o ginagawang nuggets o chicken balls. So, kagaya ng Jollibee. Ano pa? Ano pang mga fast food restaurant? Okay, magaling. At ginagawa itong mga frozen foods. Kagaya ng chicken balls or nuggets.
So, pangalawang halimbawa ng poultry animals na maaari nating alagaan sa pamayanan ay ang pugo. At ang karaniwang inaalagaan sa ating pamayanan, ay itong Japanese Seatel. So, ang pugo ay mainam na alagaan at paramihin. Ito ay inalagaan para sa kanyang itlog at karne. So, katulad ng manok, ito ay inaalagaan din para sa kanilang itlog at karne. At alam nyo ba, class, na ang itlog ng pugo ay mayaman ito sa protina. Kung kaya't ito ay mainam sa pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. Para sa mga nagsisimula pa lamang, maaaring alagaan ang lahing Japanese Seatel dahil ito ay mahusay sa pangingitlog at malaman pa. Pangatlong halimbawa ay ang pato, itik at bibi. So, sino sa inyo ang may pato, bibi, or itik dito sa inyong tahanan o sa inyong pamayanan? Okay, magaling. So, kapag sabihin natin na pato, or itik o bibi, ay ito yung mga poultry animals na magandang pagkakitaan at inaalagaan. Dahil kung saan ang pato at itik ay inaalagaan sa likod ng bakuran para sila ay nakakalayang makakagalaw. At alam niyo ba, class, na malaking tulong ito sa mga pamilya. So, ang pag-iitikan ay ang magandang pagkakakitaan. So, maraming produkto ang nakukuha dito katulad ng balot, penoy, pulang itlog, at karne. Sino na bang nakakakain ng balot, pinoy dito? Okay, marami. Marami tayong nakakakain nito dahil ito ay masarap lalo na kapag gabi. At ang pato, itik at bibi ay karaniwang inaalagaan ito sa mga lugar na malapit sa tubig kung saan may mga suso at tulya para sila ay maipastol at makatipid sa pagkain. So, kapag kayo ay nag-aalaga ng pato, itik at bibi, is maaari nyo silang alagaan dun sa mga malapit sa tubig dahil doon ay may mga suso at tulya kung saan ito ay ginagawa nilang pagkain na nakakatulong sa kanilang paglaki at sa atin makakaiwas tayo sa pagbili ng mga pagkain nila at tayo ay makakatipid dito. At ang mga uri ng pato, itik at bibi na maaari nating alagaan ay ang Peking duck at ang Indian runner duck. At ang pang-apat naman na halimbawa ng poultry animals na maaari nating alagaan ay ang pabo. Ang pabo ay isang malaking ibon na may matibay na katawan, malakas na binte na ginagamit nila sa mabilis na pagtakbo. At karaniwan, ito ay may kulay na itim, puti o kayumanggi at may makulay na buntot na bumubuka kapag nagpapakita ng dominasyon. At ang ulo at liig nito ay may pulang wattle at snood. Ang wattle at snood ay nagiging matingkad kapag ito ay nai-excite o nagagalit. So, may karanasan na ba kayo dito o nakakita na kayo ng pabo na nagagalit at tumitingkad ang kanilang wattle at ang snood? Okay, marami sa inyo ang nakaranas. At ang pabo naman ay kumakain ito ng mga butil, insekto, damo, at tira-tirang pagkain ng mga tao. At karaniwan, ang mga pabo ay inaalagaan sa poultry farm para sa kanilang karne at itlog. So, kagaya ng ating mga tinalakay ng mga poultry animals katulad ng manok, pugo, pato, itik at bibi, ito ay nagbibigay din ng produksyon sa karne at itlog. So, ito yung mga halimbawa o karaniwang uri ng pabo na maaari nating alagaan sa pamayanan. Una ay ang broad-breasted bronze, Narragansett, and Royal Palm. So,
sa inyong nakikita sa kanilang mga larawan, meron ba silang pagkakaiba ng kulay? Okay, magaling. May itim at may kombinasyon na puti at may kayumanggi na may kombinasyon na ng puti at itim. So, ito yung mga karaniwang uri ng pabo na maaari nating alagaan sa ating pamayanan. At ang panghuli naman na maaari nating alagaan na poultry animal sa ating pamayanan ay ang gansa. So, ang gansa ay isang malaking ibon na kabilang sa pamilya ng Anatidae na kapareho sa mga bibi at pato. Diba kapag nakita natin ang pato o bibi ay nagkakaugnay or may pareha silang mga similarity sa kanilang kabuuan or sa kanilang katawan o ang kanilang mga faces. At also, mayroon itong mahabang lieg, matitibay na katawan at malalakas na pakpak na gumagabit sa malalayong paglipad o sa kanilang malayong paglipad kung saan-saan sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Karaniwang ito may kulay puti, abo o kayumanggi at may makapal na balahibo na tumutulong sa kanila sa laban sa lamig. At ang gansa naman ay maaaring alagaan para sa kanilang karne, itlog at balahibo na ginagamit sa paggawa ng unan at jacket. So, ang halimbawa ng uri ng gansa na maaari nating alagaan ay ang Ebden ghost at ang Tholos ghost. Ngayon, natapos na tayo sa ating talakayan. Para malaman ko kung may natutunan ba kayo o naiintindihan nyo ang aking mga tinalakay, magkakaroon tayo ng isang aktibidad o another na aktibidad, kung saan ito ay tinatawag natin na itala mo ako. Kung saan hahatiin ko kayo ng dalawang pangkat, ito yung unang pangkat at pangalawang pangkat. At sa bawat pangkat ay bibigyan ko kayo ng activity sheets upang itala doon ang mga katangian ng iba't ibang poultry animals batay sa format na aking inihanda sa inyo. So, magbibigay ako ng halimbawa para maintindihan nyo kung paano ito gagawin. So, halimbawa, manok o boiler na manok. Ilalagay nyo kung ano ba ang kulay ng balahibo ng boiler na manok, yung kung ano ba ang hugis o ang kanilang katawan, kagaya ng kung ito ba ay mayroon na katamtamang laki, maliit o malaking katawan. At ang panghuli ay ang gamit ito o pakinabang. Naintindihan bang lahat? Okay, ito yung activity sheets na inyong paglalagyan. Una at sa pangalawa. So ngayon, ano-ano nga ulit yung mga poultry animals na makita natin sa ating pamayanan na maaari nating alagaan? Okay, magaling. Manok, pugo, pabo, pato, o itik, bibi, at ang gansa. At ano namang mga produkto ang makukuha natin sa mga poultry animals na ito? Okay, Katricia. Okay, magaling. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Okay, ano pa? Karne, mahusay, at balahibo. At bakit mahalaga ang wastong pangangalaga sa mga hayop na ito? Okay, Nova. Mahusay. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ito ay mahalaga dahil para sila ay magkaroon ng maayos na pangangatawan o masustansyang pangangatawan at makakaiwas sila sa anumang sakit. So, kailangan meron tayong wastong pangangalaga at responsable tayo sa pangangalaga ng mga hayop na ito. At kapag tayo ay kumukuha ng produkto dito, ay yung mga produkto na kanilang inilabas or galing sa kanila ay mayroong mataas na kalidad. At ang pang-apat na tanong naman ay paano nakakatulong ang pag-aalaga ng mga hayop na ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao?
Okay, magaling. Ito ay nagbibigay ng tulong. Maaari tayong magbenta ng kanilang mga produkto katulad ng itlog, karne, at maaari din ito sa ating pang-araw-araw na buhay katulad ng ulam, ulam natin sa araw-araw. Ganyan. Ngayon, para subukin na inyong kaalaman at kung may naintindihan talaga kayo kanina at nakinig kayo, may inihanda akong isang pagtataya na ito'y inyong sasagutan at ilalagay sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo? Magsimula na. Nasiyahan ba kayo sa ating talakayan at sa aking mga ibinigay na aktibidad sa inyo? Magaling! Mahusay! At ako naman ay nasisiyahan dahil nakikita ko sa inyong mga mata at naoobserbahan ko kayo na nakikinig talaga kayo sa aking talakayan at sa aking mga ipinapaliwanag na importanteng mga bagay. At ngayon sa ating panghuling gagawin ay meron akong inihandang takdang aralin para ito ay inyong gagawin sa inyong mga tahanan. So, babasahin muna ni teacher ang panuto. So, ang gagawin nyo ay pumili kayo ng isang uri at lahi ng poultry animals. Diba? Marami yung mga uri ng poultry animals. At kapag nakapili na kayo ng isang poultry ng animals, ay gumawa kayo ng makulay at malikaing poster na naglalaman ng pangalan ng uri at lahi ng poultry animals, description o katangian nito, at gamit o benepisyo. At itong takdang aralin na ito ay ipapasa nyo sa ating susunod nating pagkikita. Okay. Ngayon, natapos na tayo sa ating aralin. Maaari ko bang inaanyahan ang lahat upang tumayo para sa ating panalangin? Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon ay maaari na kayong lumiban. Maraming salamat!